Mga Lods! Welcome back sa channel. Ngayon, pakuusapan natin ang isa sa pinaka-mind-blowing, emotional at meta na webtoon or manhwa. Ito ang Omniscient Reader's Viewpoint o ORV. Imagine, isang tao lang ang nagbasa ng isang web novel hanggang sa huling kabanata. Tapos bigla, naging totoo ang buong kwento. Apocalypse, monsters, dokaebi, at isang sistema na parang live stream ng buhay at kamatayan. Kung di mo pa nababasa o napapanood, ito yung kwento na magpapatanong sa'yo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging reader ng isang kwento? At paano kung biglang naging totoo ang binabasa mo? Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ready ka na sa pinakamalupit na ride sa mundo ng manhwa, let's recap mga Lods! Sa pagsisimula ng chapter mga Lods, tinitigan ni Hiwon ang napakalaking butas sa daan at tinanong si Dokye kung iniisip niya na talagang magandang ideya na hayaan ang dalawa na umalis. Si Hyun-sung at ang isa ay nakatayo sa pagtataka at tumingin pababa. Pagkatapos ay tinanong ng isa kung dadalhin niya si Hilyang lamang. Tumalikod si Dokye at sinabi na ang kakayahan nito lamang ang makakatulong sa kanya na abutin ang mga nilalang na ito. Tinitigan si Hyun-sung at ang galit na si Hiwon, sinabi niya na si Hyun-sung ay hindi rin maganda ang pakiramdam kaya hayaan silang alagaan siya. Tumingin si Hyun-sung sa gilid. Nakita niya ang isang itim na spot sa leeg ni Hiwon at pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay at sinabi na sinabihan sila na magbigay ng senyales kung may mangyari kaya hayaan silang maghintay. Si Hiwon na nakatiklop ang kanyang mga kamay ay sumagot na ayos lang siya. Hinawakan ni Hilyang ang kamay ni Dokye at sinabi na dapat silang pumunta rito. Isang kumikinang na sinulid ang lumabas mula sa armas ni Hilyang at sinabi niya na nais niyang magtanong ng isang bagay at sa sandaling iyon ay iniisip ni Dokye na kung hindi dahil sa skill na diverse communication ay malamang na kailangan niyang gastusin muli ang coins. Binuksan ni Hilyang ang bibig at tumingin sa unahan na tinanong kung sinadya ni Dokye ito. Pagkatapos ay si Dokye na tumingin sa unahan na nalilito ay tinanong kung ano. Lumakad ng ilang hakbang pasulong si Hilyang at sinabi na nang mahuli ng monster si Han at Yusang-a ay sinadya niyang hayaan silang makalayo. Naalala ni Hilyang ang sandaling iyon at sinabi na noon ay tinitigan niya si Dokye sa mukha kung bakit niya ginawa ito. Ngumiti si Dokye. Lumitaw ang isang system message sa harapan niya na ang constellation ng Absolute Good Frowns ay nagdidilim dahil sa kanyang kalupitan. Nagtataka si Dokye kung bakit siya tinititigan sa ganitong sitwasyon. Tumalikod si Hilyang sa protagonist na iniisip na matalino si Hilyang kaya hindi dapat itago ang katotohanan sa kanya. Sinabi niya na lahat ay dahil sa gawin ng mga daga. Isinasama nila ang kanilang biktima sa kanilang lungga bilang reserba. Naalala ni Dokye ang sandali ng hilahin ang kanyang mga kasama. Sinabi niya na minsan ay may hindi pangkaraniwang mahahalagang bagay o bagay doon ng ganit-ganit napakahirap makarating doon dahil ang tanging daan ay sa mga tunnel na hinukay ng mga nilalang na ito. Inasahan niya kung ano ang mangyayari kay Han ngunit hindi niya inakala na susunod si Yusang-a sa kanya. Si Hilyang na malawak na nakabukas ang mga mata ay nagulat at pagkatapos ay tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kanyang layunin ay ang mga bagay. Sumagot si Dokye na ganoon nga at disappointed si Hilyang. Sumagot siya na hindi. Tinitigan niya ang protagonist at idinagdag na siya ay isang masamang sinungaling. Kung siya ay ganoong tao ay hindi niya ito niligtas sa subway. Hinigpitan ni Hilyang ang mga daliri ni Dokye at pagkatapos ay sinabi na pinagkakatiwalaan niya siya. Si Dokye na tumingin sa unahan na may pagtataka ay nanatiling tahimik. Lumitaw ang isang system message sa harapan niya na ilang constellations ay handa nang pumutok sa luha. Nag-sponsor sa kanya sa halagang 200 coins. Ang protagonist na tumingin sa unahan ay nagtataka kung ano ang nagpapagtiwala sa kanya ng ganito. Alam niyang mag-isip ng napakahinog ngunit siya pa rin ay isang bata. Hinayla ni Hilyang siya habang sinasabi na malapit na sila. Lumitaw ang isang system message sa harapan ni Dokye na ilang constellations ay humihinga ng pigil at iniisip niya na sinasabi niya ito dahil ang batang nasa harapan niya ay hindi lubusang nakakaunawa kung gaano karaming masasamang matatanda sa mundong ito na handang samantalahin ang kanyang maagang pagkahinog. Bigla siyang tumigil si Hilyang at tinawag si Dokye. Tinitigan ni Dokye nang may takot at pagkatapos ay tinanong ni Hilyang kung siya ba ay celestial being sa pagkakataon o marahil ay siya ang main character.
Iniisip ni Dokya na talagang mas prophetic si Hylyang kaysa sa inakala niya. Ibinaabang ni protagonist ang kanyang ulo at iniisip kung ano ang alam niya mula nang tanungin niya tungkol sa ganitong bagay ay sinabi na hindi siya Diyos o bayani. Sa kabaligtaran, lagi niyang nainggit sa mga protagonist. Lumitaw ang isang asul na aura sa harapan nila at pagkatapos ay sinabi ni Hylyang na pagkatapos ng lahat, alam ni Dokya ng marami tungkol sa mundong ito. Sumagot siya na hindi niya itatanggi. Inilagay ni Hylyang ang kanyang armas sa harapan niya at pagkatapos ay sinabi na kung ganoon pagkatapos ng lahat ng senaryo ay makakagawa siya ng isang kahilingan. Nanginginig sa takot si Hylyang. Sinabi niya na karaniwan sa dulo ng ganitong mga kwento ay may reward. Naalala ni Dokya ang lalaki na may baliw na tingin. Iniisip niya na lahat ng tao ay nag-a-adjust sa bagong mundo. Sinusubukan nilang gawin ito sa kanilang sariling paraan. Ang ilan dahil sa kabaliwan. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang mga kasama at iniisip na ang ilan ay dahil sa walang basehang optimismo. Inilagay ni Dokya ang kanyang kamay sa balikat ni Hylyang at sinabi na maaari niya. Iniisip niya na mabuti na nakabalot ng kadiliman ang lugar na ito kaya hindi makikita ni Hylyang ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumakad ng ilang hakbang pasulong ang protagonist at iniisip na hindi na niya kailangang maging sinungaling. Siya ay isang mapanlinlang na matanda dahil dito lamang. Si Hylyang at Dokya ay naglakad papasok sa kadiliman sa tunnel at pagkatapos ay iniisip ni Dokya tungkol sa kanyang pinili na iligtas ang bata. Biglang lumitaw ang isang purple chest sa harapan nila na sinundan ng system message na na-update ang additional scenario. Tinitigan ang malaking purple chest na may mga inscription dito ay nagulat si Hylyang. Pagkatapos ay lumitaw ang system message na pumasok sila sa Treasury Ground Rat's Treasure Trove. Lumuhad si Dokya at pagkatapos ay tinakpan ang bibig ni Hylyang na sinasabi na ang mga treasury ay naglalaman ng higit pa sa alahas. Lumitaw ang ilang berdeng mga mata sa kadiliman at pagkatapos ay lumabas ang mga monster sa harapan nila. Si Dokya at ang kanyang maliit na kasama ay tumingin sa paligid ng sulok at narinig ang isang tao na sumisigaw na lahat ay dahil sa kanya. Nakita ni Dokya si Han na hindi nasisiyahan at tinitigan si Yusanga na sinasabi na kung hindi lang niya kinuha ang subway ay hindi sila mapapadpad sa sitwasyong ito. Si Yusanga na tinitigan si Han na may takot ay tinanong kung ano ang koneksyon sa paglalakbay sa subway at sa nangyayari ngayon. Nagtataka si Dokya kung ano ang boses na iyon. Tumingin si Han sa harapan na hindi nasisiyahan at sinabi na lagi siyang sumasakay ng bisikleta. Ang babae ay tumalikod na hindi nasisiyahan at pagkatapos ay tinanong kung ano ang ibig sabihin noon na ninakaw niya ito. Patuloy na tinitigan ni Dokya ang lahat ng ito mula sa likod ng sulok at sumigaw si Han na ito ay isang kinakailangang hakbang. Inalok niya itong ihatid ng maraming beses sa kotse at dapat matutong tanggapin ang mga galanteng galaw. Sumagot si Yusanga na ito ay hindi kapani-pani walang logika. Ninakaw niya ang kanyang bisikleta. Si Dokya na nanunood sa lahat ng ito ay iniisip na nagtataka pa rin siya kung bakit si Han na may Mercedes-Benz ay biglang nagdesisyon na sumakay sa subway. Sa harapan niya ay lumitaw ang system message na ang Constellation Demon-like Judge of Fire ay napupuot sa incarnation ni Han. Samantala ay hindi nasisiyahan na tumingin sa unahan at sumigaw na oo, ginawa niya ito at ano. Ngayon, tumalikod si Yusanga at tinanong kung bakit ito. Ginawa niya ang pagnanakaw. Sumigaw si Han na bakit ito pagnanakaw. Sapat na sana mula pa simula na sumunod ito at sumakay sa kotse. Si Dokya na nakikinig sa mga sigaw ay tinapik ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at pagkatapos ay iniisip na bagaman ayaw niyang lumabas ngayon ay lumitaw ang system message sa harapan niya na ang Constellation Prisoner of the Golden Headband ay napupuot sa walang saysay na argumento. Kinuyam ni Dokya ang kanyang espada sa kanyang kamay at pagkatapos ay iniisip na sige. Inikat niya ang kanyang kamay sa harapan niya at patuloy na sumisigaw si Han kay Yusanga na sundin siya. Talaga bang inaano niya ito? Hindi siya tumawag para sa ganito. Inikat ni Dokya ang kanyang espada. Sumigaw si Han na ginawa niya ang lahat ng ito at sa pinakadalisay na layunin ay inalok itong ihatid. Pagkatapos ay itinapon ni Dokya ang kanyang espada sa harapan niya ng buong lakas at sumigaw si Han na dahil sa kanyang patuloy na pagtanggi. Tumakbo ang espada patungo kay Han at Yusanga ng mabilis at ang mga monsters ay tinitigan sa harapan nila sa pagtataka.
Pagkatapos ay tumingin si Han sa paligid na may takot na nakikita ang armas na papalapit sa kanya. Tumama ang espada sa puno ng mabilis at si Han na natakot ay tumalon sa gilid na malawak na nakabukas ang bibig. Sa harapan ni Dokya ay lumitaw ang system message na ang Constellation Prisoner of the Golden Headband ay natuwa sa kanya. Nagbigay ito ng 100 coins. Tinitigan ni Han sa harapan na may takot at si Yu Sang-a ay ngumiti. Nakita niya si Hilyang at si Dokya sa dulo ng koridor. Si Dokya na tumingin sa unahan ay iniisip na narito na siya. Biglang kung saan itinapon ni Dokya ang kanyang espada ay kumalat ang mga bitek sa pader. Lumaki ang mga bitek at pagkatapos ay nagsimulang kumikinang. Si Han at ang isa ay tinitigan sa unahan na may takot na malawak na nakabukas ang bibig. Biglang tumalon ang napakalalaking ipis sa sahig. Tinitigan ni Hilyang sa unahan na may takot. Nakita niya ang mga monsters na nanginginig sa takot. Pagkatapos ay lumitaw ang asol na apoy. Iniisip ni Dokya na ang lugar na ito ay nababalot ng lambong ng kadiliman ay isang mainit na puno ng shadow roots. Lahat dito ay puno ng dark ether kaya sumisiklab ang twilight flame mula rito. Patuloy na nawawasak ang pader na nagiging piraso. Iniisip ni Dokya na saan man may shadow roots ay tiyak na nagtatapos siya. Biglang lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may mahahabang tentacles na tinitigan siya. Lumitaw ang ilang system messages sa harapan ni Dokya na lumitaw ang The Dark Sentinel has appeared. Na-update ang additional scenario. Nangangahulugan na additional scenario para sa pagwasak sa halimaw. Si Hilyang na tinitigan sa unahan na may takot ay tinakpan ang kanyang bibig at sinabi ni Dokya na ayos lang ang lahat, huwag itong pigilin. Tumalikod si Hilyang at samuka sa sahig. At si Dokya na tinitigan siya ay iniisip na lahat ng insekto na may diverse communication kay Hilyang ay nawasak. Naniniwala siya na ito ay hindi mahinang mental damage para sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod ang bata at tinanong ng protagonist kung ilang beses pa niya magagamit ang diverse communication. Sumagot si Hilyang na malamang ay 1 beses o 2 beses. Sumagot si Dokya na naiintindihan niya at hayaan itong magpahinga. Mabilis na tumakbo si Dokya sa likod ng guard patungo sa kanyang mga kasama. Sumigaw si Han na iligtas sila ng mabilis. Pinutol ng protagonist ang roots ni Yu Sang-a simula at pagkatapos ay pinutol niya ang roots ni Sin. Tumingin siya sa gilid at iniisip na pinutol niya lamang ang roots at isa na lamang hawakan ang natitira sa kutsilyo. Iniisip niya na ito ang lahat ng lakas ng isang demonic type monster. Tumalikod ang Guardian of Darkness na mapanganib na tinitigan sa harapan niya at iniisip ni Dokya na ito ay grade 7th demon type species. Inilagay ng protagonist ang kanyang espada sa harapan niya na sinasabi sa lahat na umatras. Iniisip niya na maraming uri ng monsters ngunit ang demonic type ay kakaiba. Ito ay kayang mangolekta ng mga bagay na nakolekta ng mga rats. Ang mga handog na dala nila sa mga nilalang na ito. Sa kabila ng parehong class ay may overwhelming superiority ang demonic type sa kanila. Tinitigan ng Guardian of Darkness ng mapanganib sa unahan at umungol at lumakad ng ilang hakbang pasul. Lumitaw ang system message sa harapan ni Dokya na nakatanggap siya ng blessing ng Demon King. Iniisip ni Dokya na napakabuti ang lahat. Kung magtagumpay siya ay kailangan niyang iwasan ang laban. Binuksan ng Guardian of Darkness ang bibig at nagsimulang magsalita ng isang bagay. Nagtataka si Dokya kung anong wika iyon. Biglang natigilan si Dokya sa lugar sa takot. Lumitaw ang system message sa harapan niya na gumagamit ang Guardian of Darkness ng Aura of Fear. Isang napakalaking dark aura ang dumaloy sa protagonist. Tinakpan niya ang sarili gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay lumitaw ang system message sa harapan niya na na-activate niya ang exclusive skill 4th wall na nag-neutralize sa epekto ng skill Fear. Ang mga piraso mula sa kanyang kakayahan ay lumipad pababa at tinitigan ni Dokya sa unahan. Ang napakalaking Guardian of Darkness ay gumawa ng mabilis na dash pasulong at tumalon na umungol at inikat ang kanyang kamay. Habang si Dokya ay nasa harapan at nakatayo, hawak ang kanyang armas handang makipagakbakan na. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!